Praise God. Good morning po sa bawat sa atin. By the way, sino po naniniwala, yung greatest trial na meron ka ngayon, pwedeng isang araw, gamitin ng Diyos, i-turn ng Diyos, palitan ng Panginoon as your greatest testimony ng miracles ng Diyos sa buhay mo. Totoo mo ba yan? Yung pinakamahirap na sitwasyon na meron ka ngayon, pwedeng i-turn ng Panginoon doon sa isang pinakamaganda na testimony ng paghihimala ng Diyos sa buhay mo. Sino po naniniwala? Yung greatest trial na meron ka ngayon sa relationship mo, yung greatest trial na meron ka ngayon sa iyong finances, sa iyong career, sa iyong business, pwedeng i-turn ng Panginoon into your greatest testimony of miracles ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Pansinin niyo, meron pong isang kwento dito sa Biblia sa buhay ng isang byuda sa Luke chapter 7 verses 11 to 15. Ang sabi rito, kinabukasan siya ay tumuloy sa isang bayan na tinatawag na Nain kasama ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Verse 12 ang sabi doon, at nang siya'y papalapit na sa pintuan ng bayan, inilalabas ang isang taong namatay. Siya'y nag-iisang anak na lalaki ng kanyang ina na isang balo. Kasama niya ang napakaraming tao mula sa bayan. Nang makita siya ng Panginoon, siya'y naabag sa balo at sinabi rito, huwag kang umiyak. At siya'y lumapit at hinipo ang kabaong at ang mga nagbubuhat ay tumigil at sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Umupo ang patay at nagpasimulang magsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Alam niyo po, si Lord habang papasok siya sa isang bayan, nakita niya yung isang procession ng isang paglilibing at ng isang binata, kaisa-isang anak ng kanyang ina na sabi doon sa kwento ay balo na. Sa kanilang panahon, ang kasing kahulugan ng pagkamatay ng kaisa-isang anak para po sa isang balo, gaya niya ay pagpapakita ng uncertainty sa kanyang future. Ibig sabihin, dahil ikaw ay balo na, walang kasiguraduhan kung ano yung mangyayari sa iyo sa hinaharap. Si Lord, o yung meaning, itong prosesyon na ito, yung pong paglalakad papunta doon sa libing, ito po ay hindi lang isang journey towards sa paglilibing ng kanyang anak, kundi ito ay publicly sign na yung nanay na balo suddenly emptied support. Ibig sabihin, wala na siyang pwedeng asahan pa para doon sa kanyang suporta. So si Lord, dahil doon sa nakita niya, nahabag siya sa balo, pinatigil niya yung mga may bitbit ng kabaong at hinipo niya. So, alam natin yung sumunod na himalang ginawa ni Lord. But sometimes, nane-neglect natin yung mahalagang part na ginawa niya, yung paghipo doon sa kabaong. Alam niyo po, sa unang tingin, parang hindi naman kailangan na hipuin na ni Lord dahil marami siyang mga miracles na ginawa na sa pamamagitan lang ng pag-uutos, pagsasalita ng Panginoon, nangyari yung miracles. So dito, bakit sa tingin nyo, kinailangan pa ng Panginoon na hipuin yung nasabing kabaong na yon, so para lang doon sa himala ng Panginoon. Alam niyo po, para mas maunawaan natin ito, balik tayo doon sa Book of Numbers, sa Old Testament, dito sa chapter 19, verse 11, ang sabi doon, anyone who touched a dead body become ceremonially unclean for 7 days. Yun yung sabi doon sa Old Testament. Now, ang kamangha-mangha dito ay yung reversal na nangyari. Kasi, ang sabi doon sa Old Testament, ang humipo doon sa mga patay o doon sa bahagi nito ay nagiging marumi. Pero, pansinin nyo, yung isang kamangha-mangha na nangyari dito, yung reversal doon sa nangyari. Alam niyo po, sa halip na mahawahan siya
ng impurity nung nasabing dead body dahil sa sinasabi ng laws, yung dead body ang nabigyan ng bagong buhay ng hawakan ni Lord. So, what the law marked as untouchable did not define or contaminated Jesus. Sa halip, His presence overcame it. Doon minsan, yung reversal na naranasan ng binata ay parang iba doon sa mga nararanasan ng maraming mga tao. Napansin niyo yan? May mga pagkakataon na kung itong binata na to, from negative experience, papunta doon sa positive experience ng buhay niya, sometimes, yung reversal na naranasan niya, iba doon sa nararanasan ng maraming mga tao. Totoo pa ba yan? Sino rito? May mga magaganda kang expectation sa buhay, pero iba doon sa expectation mo ang nangyari. Sino po rito naranasan na yon? Ang ganda-ganda ng expectation mo, pero iba yung nangyari doon sa expectation mo eh. Yung bang sa halip na maganda, iba doon sa ine-expect mo ang nangyari. Sino po rito? May karanasan na doon sa mga in-order niya. Ang ganda-ganda nung nakita niya doon sa apps, pero pagdating iba yung dumating sa kanya. Alam niyo po, minsan, parang sobrang irony yung ine-expect mo sa buhay doon sa binibigay sa'yo ng buhay. Napansin niyo yan? Nag-expect ka na itong 2026, magiging maayos ang iyong relasyon, magkakaroon kayo ng bakasyon ng iyong asawa, pero hindi pa patapos ang 2026, nauna pa kayong matapos mag-asawa. Napansin niyo yan? May mga expectation tayo na ang ganda-ganda, pero iba doon sa ina-expect natin yung nangyari. Nag-expect ka na makakaipong ka na, gaganda na yung iyong finances, magkakaroon ka ng totoong financial freedom, pero hindi pa tapos ang 2026, parang tapos na yung finances mo. Napansin niyo yan? Again, sino po rito? Ramdam na ramdam niya yung epekto ng nangyayari sa Middle East. Ramdam na ramdam niya yung taas ng gas, ramdam na ramdam niya yung taas ng bilihin, ramdam na ramdam niya doon sa mga may business. Sino po rito yung ramdam na ramdam niya yung tumal ng business? Dahil lahat ng tao halos apektado ng nangyayari sa paligid natin. Alam niyo po, again, may mga expectation tayo sa ating business, sa ating career, pero iba doon sa expectation natin yung nangyari eh. Alam niyo po, what does it mean? Pansinin niyo, ang impact nito sa iyo, when your life, or when life offered different from what you have been expecting, unang-una you feel in deep or deep pain sa buhay. Alam niyo po, sino aminado? Nasaktan nung masira yung relasyon niya. Totoo ba? Hindi madali. Pag may mga relasyon na nasisira sa buhay natin, lalo na relasyon mo doon sa importanteng tao sa iyo. Relasyon mo sa iyong asawa, relasyon mo sa iyong magulang, sa iyong mga kapatid, sa mga taong importante sa iyo. Hindi siya madali kapag yung expectation mo, paganda yung relasyon mo sa pamilya mo, pero sa halip gumanda, nasira siya. And at the same time, sino po aminado, nasaktan, nung sa halip na makaipon, ang naipon mo utang. And at the same time, sino po aminado, nasaktan, nung sa halip na gumanda yung karir mo, gumanda yung takbo ng iyong business, pumangit ang takbo. Alam niyo po, unang-unang nagiging impact sa atin, pag iba yung nagiging resulta doon sa mga expectation natin sa ating buhay, hindi pa pwedeng hindi ka masaktan eh. And at the same time, you feel in deep disappointment. Hindi ka lang masasaktan pag nasisira o may nasisirang relasyon sa buhay mo. Hindi ka lang masasaktan kapag ka bumabagsak ang kabuhayan mo. Hindi ka lang masasaktan kapag ka nasisira yung mga pangarap mo, yung business mo, yung career mo. Kasunod nun, madidisappoint ka din. Alam niyo po, maraming mga tao, hindi lang basta nasaktan, kundi na-disappoint sa mga negatibong pangyayari doon sa iba sa mga inaasahan niya ang dumating sa kanyang buhay. And at the same time, hindi pwedeng hindi ka makaranas ng malalim na kawalan ng pag-asa. Alam niyo po, kasabay ng pagkawala, pagkasira ng mga mahalagang bagay sa ating buhay,
yung ating relasyon sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak, yung ating pangarap para sa ating kabuhayan, yung ating pangarap para sa ating karir, sa ating business, hindi ka lang masasaktan, hindi ka lang madidisappoint, pwede kang maubusan ng pag-asa sa buhay. Pansinin niyo yung byuda. Alam niyo po, galing siya sa isang lugar na ang ibig sabihin ng Nain ay isang lugar ng happiness, ng comfort. Isang lugar na ang ibig sabihin, pleasant. Pero pansinin nyo, meron bang happiness doon sa sitwasyon niya? Meron bang pleasant doon sa sitwasyon niya? Meron bang comfort doon sa kanyang sitwasyon na yung kanyang anak, kaisa-isang anak, ililibing niya? The same concept doon sa ating mga sitwasyon. Wala kang mararamdamang comfort kapag sira ang relasyon yung mag-asawa eh. Totoo ba yan? Wala kang mararamdamang happiness doon. Wala kang mararamdamang pleasant doon. Wala kang mararamdamang comfort, happiness, or pleasant kapag punong-puno ka ng utang. Pag hindi mo alam kung saan ka kukuha ng mga panggastos. Wala kang mararamdamang pleasant happiness. Wala kang mararamdaman na comfort sa panahon na bagsak ang business mo. Bagsak ang karir mo, sira ang pangarap mo, malabo kang makaramdam ng happiness, ng comfort, ng pleasant doon sa mga ganong sitwasyon ng buhay nyo. Alam niyo po, ang masakit doon sa sitwasyon ng byuda, alam niya pag uwi niya, iyon na yung buhay niya. Yung wala na siyang aasahang suporta para doon sa hinaharap ng buhay niya. But you know, along the way, nung kanilang paglalakad, nakita niya ang Panginoon. Na-encounter niya ang Panginoon. At yun yung encounter ng byuda na yon, yun yung nagsimula kung saan nagkaroon ng extremely reversal sa kwento ng buhay niya. Sino po naniniwala? Once na ma-encounter mo ang Panginoon, tsak may mangyayaring pagbabago sa buhay mo. Totoo ba yan? Tsak may mangyayari sa relasyon mo, sa iyong finances, sa iyong career, sa iyong business, sa iyong pangarap. Tsak pag na-encounter mo ang Panginoon, tsak may mangyayari. Tsak may magbabago. Alam niyo po, sino aminado? Nung ma-encounter niya ang Panginoon sa buhay niya, nung simula niyang makilala ang Panginoon, merong nagbago sa buhay niya eh. Totoo ba yan? Sino rito? May nabago sa buhay niya nung makilala niya ang Panginoon. Merong naging bagong kwento yung kanyang buhay. Alam niyo po, sino naniniwala? Yung kaperahan mo, yung sitwasyon ng relasyon mo, yung sitwasyon ng pangarap mo, sitwasyon ng iyong business, tsak magbabago kapag kahinay po siya ng Panginoon. Napansin niyo? Yung binata, ang sabi doon, along the way, nung kanilang procession, patungo doon sa paglilibing, wala nang nag-e-expect pa na may magbabago pa doon sa sitwasyon niya eh. Even yung kanyang nanay, tanggap na nung nanay niya na sila ay papunta na doon sa huling hantungan ng kanyang buhay eh. Pero, nung ma-encounter nila ang Panginoon, nagbago yung kwento ng buhay nila. Ano pinapakita rito? Sino po naniniwala? Even at the midst ng sitwasyon sa buhay mo na parang wala ng pag-asa, kaya pa siyang bigyang buhay ng Panginoon. Totoo ba yan? Yung bang kabuhayan mo na tila wala ng kapag-asa, pero pag hinipo ng Panginoon, nagkakaroon ng bagong buhay. Yung relasyon mo na tila wala ng kapag-asa, pero pag hinipo pala ng Panginoon, magkakaroon ng panibagong buhay. Yung pangarap mo na tila wala ng kapag-asa, yung business mo, yung karir mo na parang wala ng kapag-asa, pag hinipo pala ng Panginoon, magkakaroon ng panibagong buhay. Ano pinapakita rito? Alam niyo po, ang tanong dito, kailan madalas dumarating yung mga extremely
reversal ng kwento ng ating buhay. Tandaan nyo, yung pong pangyayari na yon, hindi yung pinlano eh. Hindi ito pinlano ng byuda, nung nanay nung binata. Hindi ito in-schedule. At the same time, hindi rin nila inaasahan. Pero dumating. Sino po naniniwala? Kahit hindi mo inaasahan ng isang bagay sa buhay mo, pag ginusto ng Diyos, mangyayari. Totoo ba yan? Kahit na sa tingin mo, parang napaka-imposible yung isang bagay na yon, pero pag ginusto ng Diyos, mangyayari. Hindi inaasahan ng byuda, hindi inaasahan ng nanay na yon, na doon sa kanilang paglalakad na yon, patungo doon sa huling hantungan, may gagawin ng Diyos sa buhay niya. The same concept sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring hindi mo inaasahan ngayon na meron pang magbabago doon sa sitwasyon ng iyong relasyon, ng iyong kabuhayan, ng iyong pangarap, ng iyong business, ng iyong career. Pero, again, kahit hindi mo inaasahan, kahit hindi siya naka-schedule, kahit hindi mo pinlano, pag ginusto ng Diyos, mangyayari ang plano ng Diyos. Alam niyo po, kailan madalas yung season ng Panginoon, surprisingly, nire-reverse niya ang kwento ng buhay mo. Una, sa panahong gusto mo nang sumuko dahil sa bigat ng sitwasyon. Sino po rito na experience niya sa buhay niya na may mga pagkakataon na parang gusto mo nang isuko yung isang area na yon ng buhay mo? Totoo po ba? May mga pagkakataon. Minsan, parang ayaw mo nang umasa na maayos pa yung relasyon mo. Minsan, may mga pagkakataon, ayaw na nating umasa na yung marriage natin, yung ating pagmamahal, magiging maayos pa. Sometimes, may mga pagkakataon sa buhay natin, ayaw na nating umasa na magkakaroon pa tayo, makakaranas pa tayo ng totoong financial freedom eh. Dahil doon sa bigat ng sitwasyon na meron tayo. Sometimes, ayaw na nating umasa na yung business natin, magbo-boom pa, yung career natin, magiging maayos pa, yung pangarap natin, matutupad pa, simply because ang bigat ng sitwasyon na meron ka. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Pansinin niyo yung byuda, yung namatayan ng anak, she was already at the gate of Nain, palabas na siya ng kanilang lugar at handa nang ihatid yung anak niya doon sa kanilang huling hantungan eh. Minsan, kahit hindi natin aminin, ito yung sitwasyon na meron tayo. Parang tanggap na natin na Lord, hindi na kami maayos eh. Minsan tanggap na natin na Lord, hindi na ako magkakaroon ng maayos na relasyon eh. Minsan tanggap na natin na Lord, hindi na ako giginhawa pa. At minsan, nandoon tayo sa point ng buhay natin, tingin natin at tanggap na natin na Lord, hindi na magbo-boom yung business ko, yung aking career. Pero pansinin nyo, yung byuda, when she was about to leave Nain, which means, gaya ng aking pong nabanggit, comfort, ang ibig sabihin, pleasant, happiness, dumating ang Panginoon eh. And the rest is history. Napansin nyo? Sometimes, gusto mo nang i-give up eh. Pero bigla darating ang Panginoon at babaguhin ng Diyos yung kwento ng buhay mo. Babalik na rin ng Diyos yung sitwasyon na meron ka. Yung mabigat na sitwasyon na meron ka. When you are about ready to give up the happiness of your marriage, the comfort of your marriage, biglang darating ang Diyos. Sa puntong gusto mo nang tanggapin, hindi nasasaya ang pamilya mo, biglang darating ang Diyos. When you are about to give up, tinanggap mo na hindi ka nayayaman, hindi ka nagiginhawa, hindi na maayos yung business mo, bigla maririnig mo yung mensaheng ito na sinasabi ng Panginoon, anak, hindi pa ako tapos sa'yo. Na even yung patay na binata, kayang bigyan buhay ng Panginoon. Alam niyo po, ano pinapakita rito ng Panginoon? Doon sa pinakadulo, sa point ng buhay, na gusto mo nang i-give up ang isang bagay,
madalas dumarating yung panibagong kwento ng Diyos para sa iyo. Ikalawa, sa panahong gusto mo nang sumuko dahil sa bigat ng kalooban mo, darating yung supresang reversal ng Diyos sa sitwasyon mo. Totoo po ba? May mga undescribable na sakit ng kalooban na nararanasan tayo sa buhay. Sino po rito nakaranas na nun? Yung bang hindi mo kayang i-describe yung sakit ng kalooban na meron ka. Dala nung naranasan mo sa pamilya, sa asawa, sa finances mo, sa business mo, sa karir mo, yung bang ramdam mo siya pero hindi mo ma-describe dahil sa sobrang sakit. Alam niyo po, bilang tao, dumarating tayo doon sa point ng gano'n ng ating buhay. Yung bang hindi mo masabi kung ano yung level, pero ramdam mo yung bigat o yung tindi ng sakit sa kalooban mo. Hindi mo nasasabi, pero ramdam na ramdam mo yung sakit sa kalooban mo. Alam niyo po, pansinin niyo yung byuda, beyond measure yung nararamdaman niya eh. Totoo po ba, sa isang magulang, hindi naman talaga madali yung gano'n eh. Lalo na kaisa-isang anak mo, ihahatid mo sa huling hantungan, hindi siya madali para sa isang magulang. The same concept na madalas, minsan, dumarating doon sa ating sitwasyon na yung nararamdaman mo sa iyong marriage, yung ipinaramdam sa iyo ng iyong relasyon, undescribable yung sakit. Yung pagbagsak ng kabuhayan mo, undescribable ang dalang sakit sa iyo. Yung pagbagsak ng business mo, ng pangarap mo, ng karir mo, minsan, undescribable yung sakit na dala nito sa iyo. Alam niyo po, sino aminado? Sometimes, kahit ayaw natin, yun yung binibigay ng buhay sa atin. Totoo po ba? Wala namang may gustong masira ang relasyon eh. Wala namang may gusto na mahirapan eh. Ito pong nangyayari sa Middle East, walang may gusto nito sa atin eh. Si Trump lang ang may gusto nito at saka yung Israel, sila lang ang may gusto na magyera sila doon sa Middle East eh. Pero wala tayong plano na itong nakaraang buwan at yung kasalukuyang buwan, maghihirap tayo, maaapektuhan tayo ng husto doon sa nangyayari sa Middle East. Alam niyo po, again, sometimes, dinadala tayo ng buhay doon sa sitwasyon na kahit ayaw naman natin. May mga tao, wala namang may gustong masira ang marriage niya eh. May mga tao, wala naman taong gusto na bumagsak ang kabuhayan eh. Totoo po ba yan? Walang taong gustong mahirapan siya. Walang taong gustong bumagsak ang business niya. Walang taong gustong masira ang kanyang karir at ang kanyang pangarap. But again, minsan, doon tayo dinadala ng buhay. So, anong pinapakita nito? Pansinin nyo, bakit kaya hindi naman kasama doon sa schedule ng Panginoon yung funeral procession na yon, pero na-encounter yun ng Panginoon? Anong pinapakita rito? Una, wala kasing sakit ng kalooban o sakit ng kalooban mo ang hindi pinapahalagahan ng Diyos. Sino po naniniwala? Nung nasaktan ka dahil sa pagkasira ng marriage mo, pinapahalagahan yun ng Diyos eh. Nung masaktan ka dahil bumagsak yung kabuhayan mo, nasira ang iyong business, ang iyong karir, ang iyong pangarap, lahat yun, it matters to God. Mahalaga sa Diyos yun eh. Alam niyo po, walang sakit ng kalooban na meron ka at naranasan mo ang hindi naging mahalaga sa Diyos. Ikalawa, tandaan niyo po, gagabayan ka ng Diyos na magiging desisyon sa panahong nasasaktan ka eh. Sino po naniniwala? Sa panahong nasasaktan ka, ito yung madalas na prone ang isang tao na makagawa ng maling desisyon. Totoo ba yan? Doon sa point na puno ka ng kasakitan sa buhay mo, doon ka madalas ang isang tao nakakagawa ng mga maling desisyon sa buhay niya. Kaya nga, tandaan niyo po, doon sa point na sobra kang nasasaktan, ang Diyos hindi ka pababayaan. Gagabayan ka para sa gagawin mong desisyon sa buhay mo. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito?
Alam ng Diyos na pwede kang tuluyang ibagsak nung sakit ng kalooban mo eh. Alam ng Diyos na pwede kang sumuko dahil doon sa nararamdaman mo, dahil sa hirap ng kalooban. Alam ng Diyos na pwede kang sumuko, pwede kang maligaw dahil doon sa masakit na nararamdaman mo sa buhay mo. So God will surprisingly meet you in the midst of your undescribable pain sa buhay mo. So hindi po nagkakataon na gaya ng mga sitwasyong naririto ka, naririnig mo yung mensahe ng Panginoon, hindi ito nagkataon sa buhay mo. Gaya nung biyuda, sinadya ng Diyos, hindi kasama sa schedule ng biyuda, hindi pinlano ng biyuda, pero in-encounter siya ng Panginoon. The same concept, maaaring hindi naman talaga kasama sa schedule mo yung pagpunta rito, hindi naman talaga nakaplano before, pero gusto ng Diyos na iparinig sa'yo, ipaalam sa'yo na kaya niyang baguhin anumang pangit at masakit na sitwasyon meron ka sa buhay mo. So another thing, sa panahong gusto mo nang sumuko, dahil sa bigat ng iyong pangangailangan, darating surprisingly yung reversal ng Diyos sa sitwasyon mo. Alam niyo po, again, madalas yung aking pong binabanggit, sa panahong wala nang magagawa ang tao, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sa panahong wala nang maibibigay ang mundo sa iyo, may ibibigay ang Diyos sa iyo. Sa panahong wala nang mai-offer na solusyon ang mundo at ang tao sa iyo, mag-o-offer ng solusyon ng Diyos para sa iyo. Alam niyo po, God will surprisingly meet you in the midst of your undescribable pain, in the midst of your undescribable situation. Alam niyo po, sa mga panahon na nandoon tayo, in our desperate need sa ating buhay, sa ating marriage, sa ating finances, sa ating pangarap, sa ating career o business, imimit ka ng Panginoon. When you are the peak of your desperate needs, magugulat ka. Yung imposible mong sitwasyon, gagawing posible ng Diyos. Yung biyuda, napaka-imposible sa paningin niya. Napaka-imposible sa paningin ng mga tao sa paligid niya. Pero ginawang posible ng Diyos. Yung hindi niya inaasahan. The same concept, maging sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaaring sa point na to ng buhay mo, parang ang tingin mo napaka-imposible na maging maayos pa relasyon mo. Sa point na to, na ang tingin mo parang napaka-imposible na maayos ang finances mo. Napaka-imposible na maayos ang karir mo. Maayos ang iyong business. Maayos ang iyong kalalagayan physical. Pero again, doon sa pinaka-imposibleng sitwasyon ng buhay mo, kayang gumawa ng posible ng Diyos. Why? Tandaan niyo po, itong byuda ng Nain, hindi lang binuhay ng Panginoon yung anak niya eh. Binuhay din ng Panginoon yung pag-asa niya sa buhay. Binuhay din ng Panginoon yung pag-asa niya sa Diyos. Sino po aminado? Sometimes, kahit hindi natin sabihin parang nauubos yung pag-asa natin sa buhay. Totoo ba yan? Minsan hindi lang sa buhay nauubos yung pag-asa natin eh. Minsan kahit sa Diyos, minsan parang nauubos din yung pag-asa natin dahil doon sa bigat ng dinadala natin o nung ating pangangailangan. But again, gaya ng byuda, binuhay ng Diyos yung pag-asa niya. That's the point. Sa panahong nauubos ang pag-asa sa puso mo, imimit ka ng Diyos para sabihin sa iyo na meron pa siyang kayang gawin sa sitwasyon mo. Sa panahong parang ayaw mo nang maniwala at ubos na yung pag-asa sa puso mo, imimit ka ng Diyos, bigla maririnig mo ang tinig ng Diyos na nagsasabi sa iyo na, anak, may kaya pa akong gawin. Naubusan man ang kayang gawin ng tao, naubusan ka man ang kayang gawin, naubusan man ang kayang gawin ng mundo,
pero siya hindi nauubusan ng kayang gawin sa sitwasyon mo. Alam niyo po, so when you are about to lose lahat ng ito, yung pag-asa sa puso mo, gagawa at gagawa ng sitwasyon ng Diyos para muli kang i-remind na hindi pa siya tapos, may magagawa pa siya. So, alam niyo po, kung meron mang gustong makita ang Panginoon dito, lalo na sa sitwasyon na to ng ating buhay, yung punong-puno ka ng pag-asa, hindi lang sa buhay, kundi sa Diyos, na meron pa siyang kayang gawin sa sitwasyon na meron ka. Now, ang tanong, ano ba dapat maging reaction natin kapag surprisingly, na-encounter natin ang Panginoon at naririnig natin ang mensahe niya na to? Alam niyo po, when God surprisingly encounter you and will extremely reverse your situation, unang-una dapat ang reaction mo, maniwala ka, panghawakan mo, higit sa nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos o ibigay ng Diyos. Pansin ninyo, bakit kaya sa dinami-dami ng lugar na ma-encounter ng Panginoon yung byuda, doon pa sa gate ng Nain, na-encounter ang Panginoon? Again, that place or present place of redemption. Sa tingin nyo, bakit kaya sa dinami-dami ng panahon, lugar sa buhay mo, ngayon mo pa narinig yung mensaheng ito? Kasi alam ng Diyos kung kailan nandoon ka sa point ng buhay mo na parang walang-wala ka ng pag-asa. Alam ng Diyos yung hindi alam ng mga tao sa paligid mo. Alam ng Diyos yung hindi mo sinasabi pero nararamdaman mo. Alam ng Diyos kung kailan walang-wala ng pag-asa sa puso mo. So yung encounter na yon ng biyuda, it is a place of redemption. Hindi lang siya gate ng Nain, kundi ito ay simbolo na dito sa lugar na ito, nire-redempt ng Panginoon. Binabalik ng Panginoon yung nawala sa Kanya. Sino po naniniwala? Itong lugar na ito, itong sandaling ito, pwedeng iparanas ng Diyos sa iyo yung pinaranas niya sa byuda. Na ito yung maging place of redemption ng iyong marriage. Ito yung maging place of redemption ng Diyos para sa iyong relasyon. Na ito yung maging place of redemption ng Diyos para sa iyong business, sa iyong career, sa iyong kabuhayan, at sa iyong mga pangarap. Alam niyo po, again, ano tinuturo dito? Pwede kasing nakawin ng sitwasyon ang pag-asa sa buhay mo, sa puso mo. Pwedeng nakawin ang mundo. Pwedeng nakawin, ikaw mismo ang magtanggal ng pag-asa sa puso mo. Pero tandaan niyo po, what important here, kahit ano pa man ang dahilan bakit nawala ang pag-asa sa puso mo, kahit sino pa ang dahilan bakit nawala ang pag-asa sa puso mo, ang importante dito, naniniwala ka, kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong pag-asa. Kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong kwento sa iba't ibang areas ng buhay mo. Naniniwala ka na kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong dahilan para muling bumangon mula sa pagkabagsak sa buhay mo. At naniniwala ka na ang Diyos kaya kang bigyan ng bagong dahilan para magpatuloy. Magpatuloy na magmahal uli, magpatuloy na umasa na magkakaroon ka ng totoong financial freedom, magpatuloy na umasa na yung business mo muling ibabangon ng Diyos. Yung career mo muling ibabangon ng Diyos. Yung pangarap mo tutuparin pa ng Diyos. Gaya po ng byuda dito sa Nain, your place of redemption ay pwedeng itong lugar kung saan naririnig mo ang mensahe ng Panginoon na sinasabi sa iyo na anak, makakabangon ka pa. Matutupad pa yung mga pangarap mo. Matutupad pa yung gusto ng puso mo. So, pwedeng ito yung lugar kung saan gustong iparinig sa iyo ng Panginoon, gustong sabihin sa iyo ng Panginoon na anak, may bagong simula pa na nakahanda ako sa relasyon mo.
May bagong simula pa na nakahanda ako para sa finances mo. May bagong simula pa na nakahanda ako para sa business mo. Yung akala mo, walang-wala na, bagsak na pangarap mo, na karir mo, na business mo, na relasyon mo at finances mo, bibigyan bagong buhay ng Diyos. Another thing na dapat reaction natin, maniwala ka, panghawakan mo, pagagalingin ka na ng Diyos sa mga naging sakitan mo emotionally. Pansinin niyo? Yung kauna-unahang sinabi ng Panginoon sa biyuda, sabi niya, huwag kang umiyak. Ang sabi ng Panginoon, that powerful word signifies that God is able to bring a first touch of healing. Hindi lang physical ang kayang pagalingin ng Diyos sa buhay mo. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Hindi lang yung physical na kasakitan ang kayang pagalingin ng Diyos sa iyo, maging yung emotional na kasakitan na naranasan mo sa relasyon mo, sa pagbagsak ng kabuhayan mo, sa pagbagsak ng pangarap mo, ng business mo, ng karir mo, kaya kang pagalingin doon ng Diyos. Alam niyo po, again, nang sabihin ng Panginoon sa biyuda na huwag kang umiyak, ipinapakita nito kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo. Ipinapakita nito na kahit gaano pa grabe yung sakit na meron ka ngayon, kaya kang hipuin ng Diyos. Emotionally, physically, kaya kang pagalingin ng Diyos. On this case, pinakita ng Panginoon, He can give both inner healing and physical healing. Alam niyo po, nung lapitan siya ng Panginoon, nung sabihin ng Panginoon, huwag kang umiyak, He touched the inner part of her emotional pain. At nung ang Panginoon, lapitan yung kabaong, hinipo, bumangon yung anak niya, pinagaling ng Diyos yung physical na karamdaman na meron yung kanyang anak. Ano pinakipakita rito? No matter how deep is your pain, kahit gaano pa kabigat ang dala mo ngayon, kaya itong pag-aanin ng Diyos. And no matter how the word says na hindi sila naniniwala na ayos pa ang marriage mo, hindi sila naniniwala na ayos pa ang kabuhayan mo, at kahit hindi pa naniniwala yung mga tao sa paligid mo, nababangon pa yung karir mo, yung business mo, yung pangarap mo, maniwala ka. Iba sa kayang makita ng tao ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. And finally, maniwala ka, panghawakan mo, kaya kang surpresahin ng Diyos ngayon. Kung meron man tayong isa sa mga pinaka-importanteng reaction kapag naririnig natin ang mensaheng gaya nito, mensahe ng Diyos para sa iyo, panghawakan mo, kaya kang surpresahin ng Diyos ngayon. Kasi ninyo, bakit kaya matapos mag-perform ng Panginoon ang miracle, hindi na lang siya umalis? Ang sabi doon sa verse 15, at binigay ni Jesus sa kanyang ina ang binata. The act of Jesus sent the greatest message that when you are at your desperate needs, God was more than willing to spend or to send a great gift, a great answer to your prayer. Sino po rito aminado? Bago ka pumunta ngayong umagang ito, meron kang kailangan sa buhay mo. Sino po rito bago pumunta rito, hindi mo man sinabi sa mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo, pero alam mo sa puso mo yung matinding pangangailangan na yon. Alam mo sa puso mo na Diyos lang yung kayang magbigay nito. Alam niyo po, ang tanong dito, kung ang Panginoon, ginawa niya yon sa biyuda ng Nain, sa tingin mo, hindi kaya yung kayang gawin ng Diyos sa iyo? Kung binigyang bagong buhay ng Diyos yung anak niya, sa tingin mo, hindi kaya
kayang bigyan ng bagong buhay ng Diyos ang relasyon mo? Sa tingin mo, kung binigyang bagong buhay ng Diyos yung anak ng byuda, hindi kaya kayang bigyang bagong buhay ng Diyos yung finances mo? Hindi kaya kayang bigyang bagong buhay ng Diyos yung business mo, yung career mo, yung pangarap mo, and even yung katawan mo na halos igupo na ng sakit? Kung iyon ay nagawa ng Diyos doon sa byuda 2,000 years ago, more than 2,000 years ago, yung Diyos na hindi binago at hindi kayang baguhin, hindi nagbabago noon at kailan pa man, hindi kaya niya gawin sa iyo yung pinaranas niya sa byuda. Alam niyo po, tandaan niyo, yung Diyos na nagpagaling sa anak ng byuda, siya rin yung kayang magpagaling sa iyo ngayon. Ano bang areas ng buhay mo na may sakit? Yung Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa anak ng byuda, siya rin yung Diyos na kayang magbigay ng bagong buhay ngayon sa anumang areas ng buhay mo na parang nawala na ng buhay. So church, again, hindi mo man pinlano, hindi mo man in-schedule na ito yung marinig mong mensahe mula sa Diyos, pero maniwala ka, kasama ka doon sa sinasabihan ng Diyos sa umagang ito, na anak, may pag-asa pa, may bagong buhay pa, may bagong kwento pa, may bagong simula pa para sa marriage mo, sa relasyon mo, sa finances mo, sa kabuhayan mo. May bagong simula pa para sa karir mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa kwento ng buhay mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa kwento ng kabuhayan mo. Hindi pa tapos ang Diyos sa kwento ng iyong mga pangarap, sa kwento ng iyong relasyon. Kung dumanas ka man sa buhay mo, dumaan ka sa mga taong hindi nagpahalaga sa iyo, sa relasyon mo, sa relasyon sa iyo, maniwala ka, kaya kang bigyan ng Diyos ng bagong simula, ng isang relasyon, ng isang taong totoong magpapahalaga sa iyo. Kung dumaan ka rin, o kung dumaan ka man sa point ng buhay mo, na parang hindi mo alam kung bakit pinayagan ng Diyos na bumagsak ang kabuhayan mo, maniwala ka, kaya pang bigyan simula ng Diyos ang kwento ng kabuhayan mo. Yung kabuhay, yung karir mo, yung pangarap mo, kung dumaan man yan sa pagbagsak, maniwala ka, kaya pa siyang bigyan ng bagong kwento ng Diyos. This morning, gaya ng byuda, ito rin yung pwedeng maging kwento ng encounter mo sa Diyos.